Treasure hunting weekend mga ka-TH. Ito isang treasure hunting adventure namin kasama ang aking mga kaibigan noon. 2019 ito nang mag-umpisa ang COVID ay inakyat namin yung isa sa mataas na bundok dito sa aming lugar. May kalayuan din ito galing ng syudad at merong history ang bundok na ito. Na dito nga nagkukuta or nakatira yung ibang mga Hapon, ibang grupo ng Hapon sa bundok na ito. At ayon sa may-ari ng lupa ay merong kuweba sa pinakaibabaw ng bundok, kaya ito yung aming hinahanap ngayon. So 2019, nasa 5 taon na ang bidyong ito. Pag-umpisa ko ng vlog ay ito yung isa sa mga unang video. Dito ay ipapakita ko sa inyo ang meron ang kuweba na ito. Makikita nyo dito na meron talagang nakatirang mga tao sa kuweba na ito. At ayon sa kwento ng mga matatanda ay panahon ng giyera ay Hapon ang nakatira diyan sa ibabaw ng bundok kasi strategic siya na lugar na makikita ang ibaba ng nayon. Kaya paakyat kami dito ngayon sa bundok. Mga halos 1 oras ito galing sa kung saan kami nag-parking. Ang pag-akyat ay mga nasa 45 minutes. Non-stop. Walang tigil. So ito yung paakyat, hindi lang mahalata sa camera. At pagdating namin sa unahan nito ay madilim ang kuha ng video kasi canopy. Matataas ang kahoy at natatabunan ng kahoy ang liwanag, kaya hindi makakapasok. Kaya susunod na nakuha ng video ay halos madilim lahat ng video dahil nga sa gubat ang lugar na ito. Okay, so hang on mga katiyats, malapit na kami diyan. Sa ibabaw ay makita natin na napakalaking bato na may kuweba. Ito yan. Pag titingala ka pa itaas, makikita mo ang taas ng bato na yan. Nasa kanyang paanan sa baba ay merong entrance ng kuweba. Hindi ko ganong na-focus yung bato. Ito yun, no? Ayan, no? Napakataas ng bato na yan, napakalaki. At dito sa entrada lang ng kuweba ay merong ganyan brown bottle na parang lagayan ng gamot. Pero hindi naman ganyan ang efficacent, diba? Yung efficacent ay manipis saka puti. Baka ito'y buti ng Hapon, lagayan ng kanilang mga gamot. Okay guys, ito yung surrounding ng kuweba. Napakalaking kuweba to. Napakalaking bato ito, ayan, oh. Andin sa baba niyan ay entrance ng kuweba na square yung entrance. Talagang ginawa yung entrance para makapasok doon ang tao. So naroon na yung yung mga kasama ko sa loob. So diyan muna natin iwan yung garapa, yung maliit na buti. Okay, so nasa loob na yung iba. Ito yung kaibigan ko na naka-blue, si Remo. Ay pumanaw na yan dahil sa disgrasya.
Presyo natin mga bag mo. I-move mo pre, ganyan mo. Okay, so ito na kami sa loob ng kuweba. Hindi ka pwedeng tatayo. Kailangan duckwalk lang, duckwalk. Yung bundok na nagaganyan-ganyan. Yung tatlo yun ang malalim. Dito sa loob ng kuweba, Tatlo, pwede yan. mga 4 meters galing sa entrance, Bagi, martilyo. ay merong na-detect. Merong nakuha dito. Itong kasama ko na 2 arrowheads na magkatabi lang. Arrowheads ng bow and arrow. Anong ginagawa ng bow and arrow dyan? Hindi naman siguro panahon ito ng panahon ni ano ng mga ngaso, di ba? Hinahanap natin ay Yamashita treasure eh. Bakit merong arrowhead na bakal at talagang ginakalawang na siya? So ito isang hint na ang nakatira dito ay Mga gamit nila yan. isang mga ngaso or marunong siya humuli ng hayop para sa pagkain. Ayan o. Arrowhead siya na nasa 5 inches. Kwadrado yung pinapanday talaga siya oh. 2 yan. Andun yung isa. Konting sa buwan na araw. Pareho ang paggagawa. So ibig sabihin ang Janggol na oh. mga Hapon na nakatira diyan ay siguro nangangaso ng Naubusan na ng para balak, hindi eh. maririnig yung putok, hindi gumagamit ng baril. Baka ginamit nila yan sa paghunting ng pagkain ng hayop. Kaya ito pa lamang na ano natin. Ay. Ayan o. So yan pa lamang ay palatandaan na meron talagang Yun, naupos na. nakatira o nagkukuta diyan sa kuweba. Kaya very interesting. Kaya nang patuloy kami pumasok sa loob ng kuweba na yan. At doon sa unahan ay mas maano eh. Kung ikaw lang mag-isa dyan ay hindi ka pwedeng pumasok dyan. Nakakatakot. Kasi merong mga malalim na portion ng kuweba na pababa. Eh, siyempre, kinakatakutan natin dyan kung merong ahas, di ba? Eh, lalo na yung Philippine Cobra, yung banakon ang tawag, banakon or King Cobra. Ay matatapang na mga ahas yun. Talagang umaatake. Kaya yun ang delikado talaga sa treasure hunting sa bundok at sa kuweba. Ito, pagapang na kami. Oh. Nakita nyo yung lupa na man-made talaga siya na entrance. Ito ay gawa. Kaya nga lang bukas na eh. Dapat kasi ang entrance ng kuweba, sarado talaga yan kapag may treasure. Kasi kahit kuweba yan, isasara yan ng mga Hapon. Lalagyan nila ng malalaking bato. Kasi may treasure sa loob eh. Sus, kailangan pala dito pre yung... Ngayon dito, bukas na ito. So ibig sabihin, Grabe, cross man dito. ay pwedeng napasok na ito o nakuha na. Bunga nga ng... Ayan ang loob oh. Uy, may mga chamber dito. Merong, May chamber dito. merong mga chamber, sanga-sanga. Halo, tao po. Huwag magalit. Ito, kapag papasok kayo ng kuweba mga katiyets, ay dapat preparado kayo. Sus, pwede sila dito. Meron kayong reserba na flashlight. Mga santos, no? At saka dalhin nyo talagang malaking, ito mga rebulto, Joseph. mga stalagmites na nagitsurang tao. Parang si, sabi ko, St. Joseph at si Virgin Mary. Ito ang 12 apostle pre, ang lalim pala. May 12 apostles pa. 12 apostle na karabing. So yung mga stalagmites na yan,
yung tumutubo galing sa lupa, ay million of years ang process niyan para mabuo. Mga patak lang yan ng tubig galing sa ibabaw. At yung minerals ay nagiging ganyan. Kung ikaw lang pumasok yan, makita mo yun. Baka sabihin mo mga diwindi. Ay, yawa. Ano yun? Merong nagulat ako sa Yawa. paniki. Patay kita ini. Paniki. May paniki. Sino bang hindi magugulat May yan? mga agi lagi. Ayun paniki. Pre, bakit ang lalim nito, pre? Yan yung portion na malalim. Bababa kami diyan, gamitan namin ng lubid. Lalim. Itong isa sa kasama namin ay mountaineer at spelunker. Pumapasok ng kuweba, tourist guide. Nag-guide siya sa mga tourist na pumupunta sa mga kuweba. Kaya alam niya ang sa kuweba. Yung dapat gawin. So itong ganitong mga kuweba, huwag kayong pumasok mga ka-TH na mag-isa. O kahit dalawa kayo, medyo alanganin pa rin yan. Baya, paniki, pre, oh. So pag papasok kayo ng kuweba, para yung mga hayop dyan na nasa loob ay matakot, Pwede rin pagtaguan, pre. ay dapat nasa 3 kayo or 4. Kasi kung may mga disgrasya, Uy, may tela. ay merong makasaklulo na dalawa, di ba? Kung dalawa lang kayo, tapos yung isa mahulog sa butas sa kuweba, di ba? Parang hindi ba Paano niya buhatin yung mag-isa? Ang bigat-bigat. Kailangan 3 para yung dalawa ang sasaklulo kung mayroong disgrasya. Hamok na din nakasuyod kay Bulaw. Natamak-tamak ka naman po yung mga kuano. Ayan. Ito, may napansin ako, parang may mga apak na. Hindi na ganong matulis ang mga bato eh. So parang may dumaan na siya. Iba nga sa panahon ng hapon, diyan nga sila nagtatago. Sa mga chamber eh, paano sila makita ng Amerikano? Tatago nga sila eh. Ay, oo. Ito ang babae namin tong malalim na chamber kung ano meron sa bottom. Kasi baka meron, di ba? Baka may nalaglag o hinulog. Pero ang delikado lang sa bundok na ito ay sa ngayon ay may mga daw diyan eh. Yung mga NPA. Kaya delikado dito. Kung aakyat ka na naka camouflage, ay delikado ka diyan. Kaya sa mga treasure hunter, isang advice ay huwag kayong magsuot ng camouflage kapag pumunta kayo ng bundok. Pinakababa ng kuweba. Kasi kung merong mga no permanent address or NPA ay mapagkamalan kayo na military. Kaya huwag kayong mag-camouflage. Ito, dilim talaga kung patayin mo yung flashlight, walang makikita. Imagine, noong gera, ganito kadilim. Sa ating mga ka-TH dyan. At ang gamit nila noon, kandila lang. So ito, hindi natin makikita, pero kami pababa dito gamit isang lubid. Malalim yan. Patalikod ka, pre, At pagbaba. kapag nahulog ka din mag-isa, sigurado bali. Kaya yan nga ang delikado sa kuweba kasi madilim. At ang kuweba, hindi lahat yan patag. Mayroong portion na ganito. Na malalim na pababa. Na ganyan, no? Matapang lang kami dito kasi marami eh. 6 kami dito eh. Hanap ako ng
Kahit anong sign. So, naghahanap ako dito ng kahit anong marka. Marka na man-made. At kapag meron, ay merong nakatago dito. Somewhere, hidden somewhere. Dapit to. Pero itong dala naming flashlight ay hindi gaanong maliwanag. Kasi dito ang Golden Buddha. Ito may chamber na bukas oh. Dito naman. So maganda talaga mag-adventure sa mga kuweba, Rock treasures. mga katiyats, kasi minsan mayroong iniiwan sa kuweba. Ang karamihan na iniiwan dyan ay mga banga, mga jars na mayroong lamang mga alahas. Hindi lang panahon ng Hapon na may nag-iwan ng mga kayamanan sa kuweba. Kahit noong unang panahon pa, ang mga katutubo ay mayroong mga alahas yan. Uy! At nilalagay nila sa mga kuweba, tinatago. Ito, mayroong paniki na naman, no? So kung merong nakalagay lang sa loob nitong mga bato, kapag nadaanan ng ating detector ay madetect talaga na may metal o ginto. So yun lang ang ating tsansa kapag mga ganitong kuweba. Pero karamihan ng kuweba ayon sa Ayan na. sa aking father ay karamihan ng treasure ay wala sa loob ng kuweba, nasa labas. Metal dyan pre oh. Kasi decoy lang ng Hapon ng kuweba. At kahit sila, kung sila ibabalik sa kuweba, ay mahirapan sila kung meron nang nakatirang ahas, di ba? Grabe. Kaya karamihan ng item ay nasa labas ng kuweba. Ito mga katiyat, so sa labas ito ng kuweba. Lakas ng detection. Meron. Dapat pre. Merong metal na nakita ang kasama ko. Ayun na. Kaya kumalabog ang puso namin dito. So try ko paghanap ang part 2 ng video ito para atin maidugtong. Kasi may nakita kami dito ng mga takuri at mga drums na maliliit. Okay, so hanggang sa muli mga katiyats. Ako magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all.